Ang praktikal na gabay sa pagdisiplina sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng due process. Narito ang sunod-sunod na proseso at pagdokumento ng due process. Okay, everyone, are we clear with the submission of 201 and clearance? Yes, ma'am. Sir Cornelio? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ano nga ba yung sinabi kong deadline kanina? June 26, ma'am, Friday. Sir Cornelio? Yes, ma'am. Anong date ng deadline natin? June 26, ma'am. Okay. Ano oras para sa naman Friday, ma'am, yung pasahan? Okay. Yan, inaantay ko na tanongin niyo. So, by 8 a.m., dapat naipasa na po ang 201 at saka yung ating clearance. Are we clear? Yes, ma'am. Understood. Sir Cornelio, are we clear with the submission deadline? Yes, ma'am. Okay. Any question regarding the submission? None, ma'am. Sir Cornelio? Kailan nga ulit, ma'am? Hindi ka nakikinig, sir. What did I say kanina? Ano sabi niyo, sir? June 26. Malis, ma'am. June 26, ma'am. Time? 1 p.m. Hindi po 1 p.m. It's 8 a.m., sir. 8 p.m., ma'am. 8 a.m. Pakiulit po, sir, ng ating deadline submission. June 26, 8 a.m. Okay. Mag-i-ID, pasok ko na ito clearance ko. Kapit mo na po ang transmitter. Complete attachment kasi, sir. Kapit na yun, ma'am. Matay ko na po yan. Thank you, ma'am. Mami Pacquiao. Con, Ano ba? ano lang status ng 201 mo? Yes, ma'am. Wait lang, ma'am. May ginagawa lang ako, ma'am. Sunod ko sa'yo pagtapos. Okay. So, this is Marian Adolfo. Okay, sige. So, in-endorse ko sa aming client. Pa-follow up na lang ng, ng mga requirements mo. Punta ka na dito sa office, okay? Sige, chat na lang din kita sa FB. Okay, sige. Bye-bye. Con, asa na yung 201? Wait lang, ma'am. May pinapa-urgent lang kasi sa akin. Unahin ko muna to. Sunod ko sa'yo pagtapos. Con, asa na yung 201? Wait lang, ma'am. Di pa kasi tapos. Masyadong maraming ginagawa ko eh. Sunod ko na lang sa'yo, ma'am, pagtapos, ha. Gano'n ka-urgent yan? Kailangan na kailangan to, ma'am, before mag 8 a.m. 8 a.m. Since 8 a.m. ang submission natin, i-extend ko yung sa'yo. Pero make sure na may pasa mo na sa akin mamaya. Okay, sige, ma'am. Okay. Ma'am, ito na pala yung pinapakasap niyo sa akin tuwan tayo. Walang check sa checklist ng MDI tsaka PhilHealth. Nandiyan lang yun, ma'am. Baka hindi lang na-check pero nandiyan. I-check niyo muna bago kayo magsalita. Wala talaga. Ako nga, ma'am, hindi ko nag-check ng ID. Wala nga. Hindi, ma'am. Wait lang. I-check ko muna sa table ko kung hindi dito. Saan na ba yun? Ma'am, wala. Hindi ko mahanap. Sige, ma'am. I-follow up ko na lang sa'yo mamaya yung kulang, okay? Ganito, Con. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan ng behavior mo. Bakit, ma'am? May mali ba sa sinasabi ko? Sumasagot lang naman ako yung tama. At may in-urgent din ako ng deadlines. Hindi lang naman ikaw ang priority ko. May kailangan pa ba kayo sa akin, ma'am? Kung wala na, Ano ang due process? Ang due process ay ang makatarungan at legal na paraan ng paghawak sa isang paglabag ng empleyado. Layunin nitong una, alamin ang katotohanan. Pangalawa, bigyan ng pagkakataon ng empleyado na magpaliwanag. At pangatlo, tiyaking patas ang magiging desisyon. Sa ilalim ng batas ng paggawa sa Pilipinas, mahalaga ang due process upang maprotektahan ang karapatan ng empleyado at ang karapatan ng kumpanya na magpatupad ng disiplina sa mga empleyado. Step 1, pagtukoy at pagdokumento ng insidente. Ito ang karaniwang tinatawag at famously known as IR or Incident Report. Ano ang ginagawa?
Alamin ang eksaktong nangyari. Kunin ang detalye, sino, ano, kailan, saan, paano. Kumuha ng ebidensya tulad ng attendance records, CCTV kung mayroon, dokumento o pahayag ng mga saksi. Gumawa ng incident report ang autorisadong tao gaya ng supervisor, department heads or minsan kung mayroong mga pagnanakaw o pag-aaway ay mga gwardya sa lugar. Kung sino ang nakakita ng insidente ay dapat na gumawa ng incident report at isubmit ito sa HR. Bakit ito kailangan? Dahil hindi maaaring magparusa base lamang sa chismis, galit o haka-haka. Kailangang nakabatay sa totoong pangyayari at ebidensya. Hi, Ma'am Marge. Good afternoon. Hi, Ma'am Heidi. Papasa lang ako ng incident report regarding kay Sir Cornelio. Tungkol saan to, ma'am? Tungkol sa naging behavior niya kasi naulit na naman kasi ito, ma'am. Every time na humingi ako ng 201 file, during the deadline, hindi agad na ipapasa. So, nakakailang follow-up ako, ma'am. And then, yung behavior niya, nung last na pinalo-up ko siya, hindi na naging maganda. Sige, ma'am, gawan ko ng notice to explain, tapos concern ko kay Sir Kier. Tapos tatanong ko din sa kanya kung ano magiging sanction based sa COD natin. Sige. Thank you, ma'am. Thank you po. Step 2. Paunang pagsusuri ng kaso. Ano ang ginagawa? Suriin kung may paglabag sa company rules or labor standards. Alamin kung gaano kabigat ang paglabag. Tingnan kung may mga naunang paglabag na o record ang empleyado upang malaman kung siya ay mayroon ng records of violation in the past. Bakit ito kailangan? Dahil dapat naaayon ang aksyon sa bigat ng pagkakamali at hindi sobra ang kaparusahan. Bilang batas ng paggawa ay mayroong tinatawag na labor standards na kailangan sundin lalong-lalo na kung terminable o maaring maging dahilan sa pagkatanggal ng tao sa kanyang trabaho. Subalit pinayagan din ng batas na magsagawa ang mga kumpanya ng kanilang Company Code of Discipline upang masigurong ang mga kailangang tuparin sa lugar ng trabaho ay naaayos sa mga pulisiya ng kumpanya. Good afternoon po, Sir Kier. Sir, may concern lang po ako kasi naka-receive tayo ng IR from Ma'am Heidi. Tungkol? Tungkol kay Cornelio, sir. Sa hindi niya pagsunod at tapos sa ano niya, sa conduct and behavior niya. Hindi ko nagpasa na siya ng Ito, tulong. makita? Sige, sir. Okay. Sige. So, tingnan natin sa code of discipline natin. Si based dito sa incident report na na-receive natin, una, subordination. Okay. So, insubordination, willfully refusing without valid reason to comply with or obey official orders or specific instructions given by superior authority. So, that is insubordination. Second, yung tungkol sa behavior niya, ng pagsagot niya doon o paglaban niya doon sa kanyang supervisor. That is under conduct and behavior. Since nagkaroon siya ng hindi magandang pag-ugali doon sa kanyang supervisor, pasok natin sa G14 under conduct and behavior. So, gagawan mo siya ng notice to explain, ma'am, and then pag-reporting natin sa Sir. Thank you po, Sir Kier. Step 3. Pagbibigay ng unang notice to explain or commonly known as NTE. Dito pumapasok ang 5-day rule. Ano ang ginagawa? Magbigay ang HR or legal in charge ng nakasulat na paliwanag kung ano ang aligasyon laban sa empleyado sa loob ng NTE. Nakalahad dito ang mga detalye ng insidente at ang mga posibleng paglabag ayon sa COC or Code of Discipline. Bigyan ng empleyado ng sapat na panahon, 5 araw pagkatapos niyang ma-receive ang NTE upang magpaliwanag. Bakit ito kailangan? Dahil may karapatan ng empleyado na malaman ang kanyang kasalanan at marinig ang kanyang panig. Cornelio, meron lang tayo mga ilang tatalakayin. Naka-receive kasi tayo ng incident report tungkol nga doon sa naging behavior mo kahapon.
sa supervisor mo na si Miss Heidi at saka doon sa kailangan i-submit. Kaya lang hindi mo ma-submit on time. Okay. Okay. Pwede ba magpaliwanag ka tungkol dito sa notice to explain? Basahin mo and then gawa ka ng explanation. Okay, sige sir. Ito ang samahin sa papel and then gawa ka ng explanation. Step 4. Pagtanggap ng written explanation at pagdinig. Dito na ginagawa ang pagdinig sa administrative hearing kung saan pinadadala ng notice of invitation ng empleyado ang mga witnesses upang marinig ang iba't ibang panig at mas maging malinaw kung ano talaga ang nangyari. Ano ang ginagawa? Ang AIC or Administrative Investigation Committee ang nagbabasa at nagsusuri sa paliwanag ng empleyado. Nagdarao sila ng administrative hearing or conference kung kinakailangan upang malinaw na mailahad ng magkabilang panig. Maaari ding mag-imbita ng 1 or 2 witnesses para mas maging malinaw ang investigasyon. Bakit ito kailangan? Dahil hindi kumpleto ang pagdidesisyon kung ang isang panig lamang ang pakikinggan. Wala pa na hindi. Gusto ko lang maintindihan, Gon, base dito sa na-receive natin na report tungkol nga sa naging behavior mo. Pwede bang ipaliwanag mo yung side mo tungkol dito? Ano ba nangyayari? Kasi nangyari sa araw na yun, sir, meron akong hinahabol na deadline. Pinapa-urgent sa akin ni Ma'am Catherine. Kaso itong si Ma'am Heidi, kinukulit ako. Pinapa-urgent niya rin sa akin yung kailangan yung 215. Sabi ko sa kanya, tatapusin ko muna yung pinapa-urgent ni Ma'am Cathy kasi mas kailangan yun since sourcing yun, kailangan ng client. Ito naman si Ma'am Heidi, nagmamadali. Hindi makapag-antay. Pero wala pang 5 minutes, nabigay ko naman agad sa kanya. Then, ayun, nung nangyari yun, binigay ko agad sa kanya yung 215. Nung binigay ko sa kanya, hinanapan niya ako ng NDA kasi hindi na nakalagay doon sa attachment. So, nag-sorry naman ako nun. Sabi ko, ipapalo up ko na lang yung NDA, sir. Then, after nun, nagalit siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, ayusin ko rin panalita ko. Sir, wala namang mali sa sinasabi ko. Nagpapaliwanag lang naman ako sa kanya at nabigay ko naman sa tamang oras. Ayun yung nangyari ng araw ni sir. Okay. So, kailan pala talaga ang deadline mo basahan? Ang deadline, sir, June 26, 8 a.m. Nasubmit mo ng 8 a.m.? Hindi, sir, kasi si Ma'am Catherine, pinag-urgent na ako ng MRF eh. So, mas inuna ko rin kasi client. Bakit na tayo si Ma'am Heidi nung inagot mo? Sa sobrang inis ko kasi, sir, nabagsak ko yung papel eh. Pero hindi ko naman sinasadya yun, sir. Kumbaga, dumulos lang sa kamay ko. So, ano sabi niya sa'yo? Sabi niya sa akin, sir, ayusin ko na yung boses ko. Sabi ko sa kanya, sir, Ma'am, wala namang mali sa sinasabi ko. Sasabi lang naman ako, at saka may kanya-kanya tayong deadline. So, sa tingin mo, tama yung ganun sagot mo sa supervisor mo? Yes, sir, kasi wala namang masyadong nalagay sa sinasabi ko. So, tama ba yung way ng pagsagot mo? Hindi, sir, kasi nainis na talaga ako sa kanya. Bakit naman? Masyado siyang atat eh. Bakit naman? Nagbigay naman siya ng deadline sa'yo before yung araw na yon. Nainis lang talaga ako, sir, kasi maraming pinapagawa. Kaya ako nasabi yun. So, in short, napagsalitaan mo na hindi maganda ang supervisor mo. Tama? Yes, sir. Okay. So, lumalabas din na may deadline ka, kaya lang hindi mo na-submit sa araw ng o oras mismo nung dapat pasahan na. Tama ba? Narinig ko na yung explanation mo, yung paliwanag mo dito. Naiintindihan naman kita bilang empleyado na nadadala rin tayo minsan ng gusto ng damdamin. So, para maging fair din sa'yo, since pinakinggan ko yung paliwanag mo, ang susunod ay magkakanda ako ng investigation para malaman ko rin kung totoo ba yung sinasabi mo. Sige po, sir. Para ganun din sa part din ng Miss Heidi, maging patas din sa kanya, at nakita natin ano ba talaga totoong nangyari noong araw na yun. Okay? Okay, sir. Step 5. Imbestigasyon at pagsusuri ng lahat ng ebidensya, commonly known as the fact-finding stage. Ano ang ginagawa? AIC ang nagsasagawa ng paghahambing sa incident report, ebidensya at paliwanag ng empleyado at witnesses at inaalam kung napatunayan ang paglabag o hindi. Tutukuyin ang nararapat na aksyon. Bakit kailangan ito? Dahil ang desisyon ay dapat nakabase sa katotohanan at hindi sa emosyon o
personal na opinion. Good afternoon, Sir Chair. Yes, grabe. Good afternoon, Sir Chair. Afternoon. Sir, nandito na po yung investigation findings regarding kay Sir Cornelio ng araw. Oh, okay. Ano pa na lumabas sa investigation natin? Bali, sir, ang lumabas sa investigation natin is nagkaroon siya ng violation regarding sa conduct and behavior. So, magpapakita ng hindi magandang asal kay Ma'am Heidi. Okay. Paano natin napatunayan? Bali, sir, meron po tayong kasama si Sir JB. Mm-hmm. Siya po ang isa sa mga nandun nung nangyari insidente. Sir JB, baka pwede ka magkwento ng nangyari to. Sige, Sir Jim. Po kami ng meeting. Okay. Sa meeting po namin is na tinalakay po din yung deadline. Pasahan po ng clearance sa pasahan po ng 215. Next day po, yun na, yung pasahan na po ng 215. Si Sir Cornelio po is, hindi niya po ganda pa kasi yung hiningi po ni Ma'am Heidi na 215. Okay. Kasi ang dahilan niya po din is, meron po daw siyang urgent na pinapagawa sa kanya. Napasa naman po ni Sir Cornelio yung hiningi ni Ma'am Heidi na 215. Kaso po yung pagbigay niya po ng papel is parang pagalit po, padabog po. Then, ayun po, tapos nagkaroon na po sila ng mga hindi magandang pag-uusap dahil po kasi si Sir Cornelio po kasi ay medyo bastos po yung pag-usap kay Ma'am Heidi. Madalas ba ito nangyayari or first time lang? Ito lang ngayon? Actually, sir, napansin ko na mga ilang araw na po is medyo ganun na nga po yung naging behavior for Sir Cornelio. Lagi pong late magpasa sa mga deadline namin. Tapos, meron din po siyang mga binitikas pa na salita na hindi po maganda kay Ma'am Kita Heidi. mo talaga mismo yung pagdadabog niya. Opo. Okay, sir. Maraming salamat sa iyo, sir. Thank you sa Thank you, sir. mga information na pinigay mo sa amin. Thank you, Sir, Ma'am. meron tayong CCTV footage na kuha doon sa insidente. Yan, sir. Ito yung araw na Yung araw na po na nagdabog si Sir Cornelio kay Ma'am Heidi sa pagpasa ng tuwa. gumawa ka ng notice of decision, include mo yung naging witness, yung naging findings natin, also yung CCTV footage. Okay? Yes, sir. Sige, ma'am. Gawa ka na ng notice of decision, ma'am. Thank you, Sir Chair. Step 6, pagbibigay ng final na desisyon or pag-serve ng Notice of Decision or commonly known as NOD. Ano ang ginagawa? Matapos gumawa ang Administrative Investigation Committee ng kanilang final recommendation, ito ay sinasubmit sa HR at legal upang gumawa at sumulat ng final na Notice of Decision at ibibigay doon kung saan nakasulat ang desisyon. Ipaliliwanag kung may napatunayang paglabag o wala. Ilalahad ang disciplinary action tulad ng warning, suspension, or termination kung naaayon sa batas at patakaran. Maaring magbigay ng resulta ng NOD muna as notice of recommendation sa kliyente upang mapagdesisyonan nila kung paano ang magiging next step kung sakasakaling ang tao ay kailangang isuspinde at ma-schedule para hindi makaapekto sa kanilang regular business routine. Bakit ito kailangan? Dahil ang empleyado ay may karapatang malaman ang resulta at batayan ng desisyon at gayon din naman ang kliyente upang mas alam nila kung paano sila magdedesisyon sa kanilang next step. Chair, ito lang po naliligyan. Yung notice of decision tukol doon sa naging violation na meron talagang problema dun sa part ng behavior mo kay Ma'am Heidi. Also, binigyan ka rin pala ng instruction pagdating sa tamang pagpapasa ng 201. So, hindi ka nakapag-submit. And this is not the first time na nangyari kasi lagi kang late magpasa. I mean, pag-investigate na nagdadabog ka nga yung naging problema recently, bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala naman, sir. May pinagdadaan lang. Ano ang problema natin kung personal man ito o hindi? Hindi kasi natin pwedeng isama yun sa trabaho kasi meron tayo mga prioridad din pagdating sa trabaho na kapag pinagsama mo yun, maaaring maka-affect sa behavior din. Dapat manatili yung respeto. Hindi dapat maging bastos sa pag-approach natin sa supervisor. Pasensya na, sir. Realize ko lately na mamali yung ginawa ko. Kaya, hindi po ako nasabi kay Amanda. Anything you want to say to Ma'am Heidi directly? Sorry po, Ma'am Heidi. Alam ko naman po na lahat tayo may pinagdadaanan. Ang problema kasi dapat manatili lang sa kung saan man pagdating sa trabaho.
hiwalay natin ang mga personal na kailangan. Next time, sana maging mahinahon pag hihinga na tayo ng mga documents na kailangan. Okay? Yes, ma'am, hindi na po. So I hope ito na yung huli. And sana hindi na maulit yung ganung pangyayari, sir. Ha? Diyan, yung notice of decision natin, fall sa insubordination, in conduct and behavior. With that, you are under 2-day suspension effective July 1 and July 2. Okay, so bukas, tsaka sa susunod bukas. Sir, tatanggapin natin. Kita tayo. Pakisign po dito sa baba. Paalala, isang simpleng formula para tandaan ang salitang feed. F, facts, E, explanation, E, evaluation, at D, decision. Number 1, facts, alamin muna kung anong totoong nangyari. 2, E, explanation, pakinggan ang lahat ng panig mula sa empleyado at sa mga witnesses din. At 3, E, evaluation, timbangin ang ebidensya ng patas at naaayon sa kung anuman ang rules and regulation. Number 4, decision, magbigay ng nararapat at makatarungang aksyon para sa empleyado. On a final note, let us be reminded that a just disciplinary process protects the dignity of the employee and the integrity of the organization.